tingin ko nandun kayo sa yung lumalalim yung roots ng marriage, no? Mas hinahanda kami. Tsaka yung na wala munang laman, tapos nakakita ko naman. Siguro sana yung susunod, dire-diretso. Oo nga. Pero alam mo, marahil ngayon sa mga nanonood sa atin, your journey dun sa having a baby also spoke to us ni Paul na it gives us a different perspective in life sa may mga anak. Yung experiences namin, ito yung nagpalakas sa amin bilang lumalim yung relationship bilang mag-asawa. At the end of the day, lagi ko sinasabi, kahit ang mangyari, biyayaan man tayo, hindi. Tayong dalawa magkasama, okay lang. Ay, medyo nakakalungkot. Medyo naiyak ako at nasipon ako sa story nila, sa third miscarriage ni Alex. Hindi mo maintindihan kung ano yung plano ng Lord. Kasi, di ba nga, yung katulad ng mga ganyan, ng mga couple, matagal nang married, pero hanggang ngayon hindi nagkaka-baby. Or kung magka-baby nga man, laging nagkaka-miscarriage. So, isa sa mga artistang na subaybayan ko rin, 4 na miscarriage niya, si Kyla. Napanood ko rin yung story niya. Tapos, ito naman ngayon si Alex. Ayun, bakit kaya ganun, no? Ang hirap eh. Tapos ako, ito nga. Ako na hindi prepared, ako na walang kapartner na katulad nun. Na sobrang gusto nila talaga ng magka-baby. Kasi syempre, wala namang couple na hindi ko gusto yung magka-baby. Ako naman kasi iba kasi yung sitwasyon ko. Single ako, kaya hindi pa ako ready. Pero yun nga, accident. Hindi ko alam kung paano. Hindi pinlano, pero nagka-baby yung tiyan ko. Ayun, sobrang hindi ko talaga alam yung mga panahong nalaman ko yun. Mga panahon na nag-a-add pa lang ako. Na nag-iisip pa lang ako kasi nga sobrang tagal na ng delay ko. 1.5 month na, hindi pa rin ako nagkakaroon nun. Iniisip ko lang na umaasa talaga ako, na delay lang talaga ako. Baka irregular lang ako. Kasi nararamdaman ko nun, parang yung feeling ko magkakaroon, tapos wala. Tapos magiging normal na ulit. Tapos feeling ko magkakaroon na naman ako, pero wala. Madalas naging ganun. Nagtataka na ako. At sobrang kabado na ako. Tapos hindi ko na talaga alam yung gagawin ko ng mga panahon na yun. October. Hanggang buti matino yung isip ko. Nagtanong ako sa ate ko, sinabi ko. Kasi sobrang ang dami ko nang iniyak bago ko kausapin yung ate ko. Sobrang dami ko nang iniisip, ang gulo-gulo ng isip ko dito sa akin. Basta ang hirap niyang intindihin, no? Ang hirap intindihin ng Lord kung ano mga plano niya sa bawat tao. Pero yan nga, binigay niya sa akin ito, kailangan ingatan ko at mahalin ko. Kasi maraming nang humihiling na wala, hindi pa binibigay. Hindi natin alam kung ano yung reason, at hindi ko rin alam kung ano yung reason sa akin kung ba't ibinigay ito sa akin. Kahit hindi ko naman hiniling or hindi ko talaga naisip sa buong buhay ko